Pag sinabi mong ulang, mas kilala talaga siya, mas kinukonsumo yung kanyang ulo. Nagawa lang tayo ng dish na elevates yung mga fish dish. Ano nga ba ang sarap solution kapag ang paborito mong adobo napaalat? We'll also take this dish para ipakita sa inyo yung mga common troubleshooting hacks. Cheers! Unang kagat ko, andun na kagad yung tamis at saka yung anghang. Farm to Biyahe tayo sa isang award-winning farm sa Paumbong, Bulacan. Kadalasan, pag sinabi mong ulang, mas kilala talaga siya na mas kinukonsumo yung kanyang ulo. Nagawa lang tayo ng dish na I think, for me, elevates yung mga fish dish, lalong-lalo na kapag mga leftover na yung pinag-uusapan. Makakabanding natin si Kapuso actor Jeff Moses sa Rap sa Ruleta. Diba? Ako naman. At makaka-experience na kakaibang paraan ng pagkain ng pakwan. One thing that I noticed is meron kayong fried watermelon right here. Ala quick style. At paano nga ba kung ang food trip nagkaroon ng konting sabit? Adobong nasobrahan, paano nga ba didiskartehan? We'll also take this dish para ipakita sa inyo yung mga common troubleshooting hacks kapag may na-encounter kang mga aksidente. For example, yung adobo natin ay mapapaalat. Unang stop natin ngayong araw, ang Mang Dani's Organic and Natural Farm dito sa Paumbong, Bulacan. Pagpasok mo pa lang, iisipin mo nang naligaw ka sa isang mamahaling lugar bakasyonan sa probinsya. Di mo aakalaing puno ang mga pant nito ng masasarap na seafood na maaari mong hulihin at iluto kapag bumisita ka rito. Dati kasi itong palayan. And since na, Ito po? oo, since na pumasok ang tubig alat, hindi na kami makapagpalay. So ang nagiging option namin to convert to fish pond. So, kailangan niyo mag-innovate. Oo. Okay. Ano naman sa amin, advantageous dahil kahit na anong tubig ang dumating, meron kaming alagaan. Opo. Halimbawa, fresh tilapia bangus. Na pagka nag-brackish na, pwede na kaming mag-start mag-alaga ng hipon, Opo. ulang. And then very salty, bangus, alimango. Tulad ng dating palayan na nag-transform sa isang magandang palaisdaan, malayong malayo rin sa pagiging farmer ang pinagmulang kabuhayan ni Mang Dani. Ako po nagtapos ng komersyo, kaya po ang trabaho ko sa opisina. Naging OFW, programmer po ako doon. And then nung umuwi ako dito, ito ang retirement place ko. Bago ko mag-retire, 2 years, nag-seminar na ako sa ATI to prepare myself para dito. At dito, tila nahanap ni Mang Dani ang tunay na bukasyon niya bilang farmer. Dahil bukod sa pagiging successful ng kanyang farm, kinikilala pa ngayon ang mga nagiging kontribusyon niya sa aquaculture dahil na rin sa mga natural farming practices na ginagawa nila. Para bang my age, Opo. para bang meron akong personal fulfillment, Yes. something parang part ng legacy na itong farm maging instrument of knowledge sa other farmers. Parang ganun po ba? Opo. Napakaganda nun, sir. Isa sa mga madalas makikita, tsaka siguro nabibili dito sa mga paligid ng may brackish water is yung ating river prawns or freshwater prawns. Kung saan, kung mapapansin ninyo, mukha lang siyang sugpo. Pero as compared sa sugpo, ang ulang may sipit na mahaba at manipis. So yan siya. Ito yung pinaka-difference. And kadalasan, pag sinabi mong ulang, mas kilala talaga siya na mas kinukonsumo yung kanyang ulo. I would say mga nasa more than 50% ng katawan niya is puro ulo. Ayan na, ganyan siya kahaba. Ito, ayan o. Versus pag sugpo, siguro mas malaki yung katawan, hindi ganun kalaki yung ulo. So percentage-wise, mas malaking kinakain ng ulo doon sa kanyang katawan. For our next dish, we would wanna pair our freshly caught ulang with an ingredient na magko-complement doon sa flavor niya. I just thought of our corn to make a dish
na ulang and cream of corn. This is optional. You could definitely use your knife to remove yung kernels. Pero if you want to have that more creamy texture para mas lumabas yung starch ng corn, we will use our grater. So once we're done grating yung ating corn, syempre meron tayo ditong cob. Trust me, marami ka pang mapipiga dito. So what we'll do is that we're going to use it as a base doon sa stock na gagawin natin for this dish. So yan yung ating corn cob. We are going to add our chicken stock. And isi-simmer lang natin to hanggang lumabas pa yung katas ng ating corn. So kahit yung essence, yung aroma ng ating stock, very light and subtle amoy ng sweet corn. And then we can go ahead and blanch naman yung ating ulam. At this point, parang technically half-cook na yung ating ulang. This is to ensure na hindi siya ma-overcook. Later on kasi, we're gonna make the sauce pa para ma-preserve natin yung texture ng meat. It's better to save it first. Using the same pan, we will add in our butter. Then yung ating garlic. So without adding color dun sa ating garlic, na-melt na yung ating butter, we're gonna add in yung ating grated corn. And of course, napapansin ninyo, sobrang dry pa nung parang pinaka-sauce natin. Kunin lang natin yung ating pinaka-stock. At habang niluluto natin yung ating grated corn, best time and enough time for us to prepare yung contrast lang sa color and additional flavor na rin yung ating bell pepper. We will also add yung stock ng ating leeks. Wala pa tayong tinitimpla sa kanya pero malinamnam na siya eh. So, konting adjustment na lang to ng ating panimpla. Siguro mga 1 teaspoon ng asin. And of course, paminta. And then, we'll just cook it off for about 3 to 5 more minutes. Pwede na nating i-toss in dito yung iba pa nating ingredients. So, dahil dun sa literal na cornstarch na na-extract natin, we have this consistency. And then, we just toss in our ulang. Again, half-cooked na yan. And then yung ating bell pepper and leeks. Toss ko lang to for a minute. So serve ko na siya after. So okay lang din na kahit mukhang overwhelming na ang dami-dami ng ating malunggay. Pero once na naluto yan, wala pa sa 1/4 yung magiging itsura niyan. O yung parang pinakakalalabasan niyang yield. Dito sa Mang Dani's Organic and Natural Farm, isa sa mga inaalagaan nila, talaga mang pinagmamalaki ni Sir Danny is yung kanilang bangus. Gagawa lang tayo ng dish na I think, for me, elevates yung mga fish dish, lalong-lalo na kapag mga leftover na yung pinag-uusapan. Gawa tayo ng isang mabilis, kinunot na bangus. So we have here yung ating pan. Of course, we're gonna add some oil. And then yung ating bangus. Season natin to ng salt, generously, and pepper.
So once na malamig na yung ating fried bangus, pwede na natin siyang himayin. So once na na-flake na natin yung ating fried bangus, ready na rin yung ating aromatics. We have here ginger, onions, bell pepper, tsaka yung chilies natin. Same oil gagamitin natin, ating ginger and onions. We are going to season this with shrimp paste and then yung ating flake na bangus. Sasama na rin natin doon sa pagluluto natin yung ating malunggay. So okay lang din na kahit mukhang overwhelming na ang dami-dami ng ating malunggay, pero once na naluto yan, wala pa sa 1/4 yung magiging itsura niyan or yung parang pinakakalalabasan niyang yield. Sasama ko lang din yung ating green chilies o yung ating labuyo. Also, just to balance yung creaminess na meron dun sa ating gata, konting-konting suka. Yung mga 1 tablespoon yun. And sugar, mga 1.5. So at this point, kailangan na lang nating antayin siguro mas maluto pa yung ating dahon ng malunggay. And then after that, lalagay lang natin yung bell pepper natin. Pwede na tayo mag-serve. Inunot is basically hinimay. Ito naman po yung ulang natin na may cream of corn. Sarap po. Paano ginawa mo rito, sir? Ginisa ko lang po sa kwan. Sa mantikilya tsaka bawang. Sarap. Tapos yung ginadgad na mais. Yan, minapulot ako. Napulot akong recipe. Ano nga ba ang sarap solution kapag ang paborito mong adobo ay napaalat?